Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po, magandang gabi. Yung pag-uusap kanina mga ka-Wonder dyan sa impeachment trial ay napakahaba. At magiging technical, magiging komplikado kung inyo po itong pagsasama-samahin lahat. So ang gagawin natin, idadissect natin, hahatiin lang natin yung mga naging part ng conversation. At sa ngayon, pag-usapan natin, itong naging usapan ni Senator Alan Cayetano at ni Representative Chel Jokno ng prosecution o ng prosecution panel, no? At isingit na rin natin itong kay Attorney Michael Powa. So pag-usapan natin kung ano po yung naging laman para maintindihan natin at of course masubaybayan natin yung takbo nitong impeachment. Pero bago yan mga ka-Wonder, please don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. 100% mga ka-Wonder, libre po ang pag-subscribe, kaya i-subscribe nyo po yung subscribe button. Pag pindot nyo yan, lalabas yung bell icon, piliin nyo po yung all. Marami pong salamat. Ngayon, yung palitan muna nitong si Senator Alan bilang judge, senator judge, at nitong si Attorney Jokno bilang sa prosecution, no, mula sa House of Representatives. Ngayon, yung pinag-usapan nila ay nakasentro mga ka-Wonder, no? Hindi lang tungkol kay Vice President ito, no? Kung tutuusin, mas malalim ito mga ka-Wonder. Mga katanungan ito, mga discussion tungkol sa takbo ng impeachment at mula rito sa prosecution at depensa kung ano yung mga opinion nila, kung ano yung mga nasaloobin nila. At dito rin mga ka-Wonder, no, mas malalim na itanong dito, no, kung paano dapat isagawa. Yun ang punto rito ng laman ng usapan. Yung sinasabing impeachment, no, trial, nasa ilalim dapat ng konstitusyon, no. Ito yung dahilan kaya mahaba yung palitan ni Senator Alan at itong si Representative Jokno. Unahin natin mga ka-Wonder, itong papel ni Chel Jokno. Alam natin si Chel Jokno, kaya nga nang pinuri ni Senator Alan na mahusay na senador, yung kanyang ama, no, dating justice, at isang mahusay na abogado. Ano ba yung papel dito ni Chel Jokno? Kasi nagamit yung ama niya rito bilang reference. No? So, para maintindihan ng tao, kasi may nagtatanong pa sa akin na hindi nakakasubaybay, si Chel Jokno po ay hindi senador. Siya po ay isang representative, congressman, no? Sa impeachment kasi mga ka-Wonder, siya ay kabilang sa House Prosecution Panel. Kasama siya, hindi siya yung private kasi kumuha rin sila ng mga private lawyers. Kagaya nila Kapunan, nila Ligutan, no? Kaya ibig sabihin mga ka-Wonder, hindi siya judge, hindi siya hukom, hindi siya magdedesisyon kung guilty ba si Sara o hindi. No, ang trabaho niya mga ka-Wonder ay ipaliwanag kung bakit naniniwala itong House of Representatives, no, na may sapat silang dahilan upang litisin itong si Vice President Sara Duterte. No, parang sa ordinaryong korte mga ka-Wonder, merong prosecutor. Yun yung mag-uusig sa nasasakdal. At of course, yung nasasakdal, meron siyang defense lawyer. Yung mga abogado niya. At meron din of course judge, na itong mga senador ang tumatayong judge. Kasama si Senator Win at saka itong si Senator Chis Escudero. Dahil sa impeachment mga ka-Wonder, no, ang House, sabihin muna natin yung setup, House prosecutors, etong galing sa House of Representatives, sila yung prosecutor. Kasama rin dyan yung mga private prosecutor na hinire, o yung mga, hindi naman to hinire, ito yung voluntaryong nakisali dyan, sumali dyan, no, tinanggap. At lawyers, no, ng Vice President, sila yung depensa. At yung senators, sila yung judge, para maintindihan po ng nagtanong sa akin sa discussion ng isang araw. Kasi mga ka-Wonder, meron mga matatalino, no, na kahit matatalino sila, hindi nila naintindihan minsan yung mga pinag-uusapan dyan sa Senate, dyan sa korte, no, kahit dito sa House of Representatives. Dahil hindi naman sila talaga nag-dedicate mag-research. Doesn't mean na lawyer ka dapat para maintindihan mo. Hindi po. Kailangan mo lang subaybayan, aralin, mag-research ka para maintindihan mo. So, yung mahalaga nga na maintindihan ng bawat Pilipino
yung inaakala nilang si Chel ang magdidesisyon ay hindi po yun ang kanyang tungkulin. Isa po siya sa taga-usig. At ano naman yung punto ni Senator Alan dito? Si Senator Alan, mga ka-wonder, dun sa hindi nakakaalam, ay isang senator judge. Isa siya sa senator judges. So natural lamang na magtanong siya. Pero hindi ito dapat yung magtatanong na dapat ang pagtatanong ay maglilid sa answer. Hindi maglilid sa pagkampi dito sa kabila. Yun ang pangit sa kanya na nakikita eh. No? Yan yung lantaran niyang ginagawa na kinabubwisit ng tao. No, sana tigilan niya na yan kasi kung hindi niya titigilan, pinapahamak niya lang yung sarili niya. Kagaya nito, yung SEA Games niya na pinapa-imbestigahan na ni Matibag. Ngayon, ito namang 25% kickback niya umano ayon kay Senator Lacson mula sa resource o sa informante, witnesses, tumatanggap siya ng 25 out dun sa kanyang mga projects, no? Yung mga sinasabing insertions diyan sa GAA na pinaniniwala ang 25% sa halimbawa 6.79 billion, 25% kanya doon. Ang pinag-uusapan pa lang doon mga ka-wonder ay yung 2025 GAA. Wala pa yung iba pababa. Kaya do the math, totalin nyo, at yan po ay pinapiimbestigahan. At dadalhin dyan pag na-resume na yung regular session ng Senado dyan sa Blue Ribbon. At yung punto nga rito ni Senator Lacson na nagtatanong ni Cayetano, no, natural lang nagtatanong siya. Kasi mga ka-wonder, ang punto niya ay tiyaking malinaw daw ang legal basis ng prosecution. No? Sa madaling salita, legal ba yung ginagawa ninyo? Kumbaga parang ganun ang tinatanong niya. Dito sa prosecution, naaayon ba ito sa Constitution? Yun ang tinatanong niya. So hindi ibig sabihin mga ka-wonder, bigyan natin ng benefit kahit na halata naman dun minsan sa pag-aabugad dun niya, parang ganun lumalabas. Hindi naman ibig sabihin kinakampihan niya rito si Sara Duterte. Dahil bilang judge, tungkulin niyang siyasatin ang argumento. Yun lang, binabantayan siya na minsan medyo nag-overreach siya at sumusobra. Because obviously, he's kinda leaning towards dito kay Sara Duterte. No? At minsan, pinapasok niya, nagsisegue siya. I would do the same kung si President Marcos daw. Didepensahan niya. So, doon pa lang sa sinabing didepensahan mo, it's not your job na ipagtatanggol mo dahil hindi naman ikaw ang defense lawyer ni Sara. No? Kaya din, again, sinasabi natin, hindi porke abogado, matalino, perpekto, nagkakamali rin. No? Ngayon, ano ba yung tugon ni Attorney Chel Jokno dito sa mga sinasabi o tanong minsan ni Senator Cayetano? Ito kasi mga ka-wonder yung mga mahalagang punto. Kasi paulit-ulit niyang binibigyan diin na ang impeachment ay constitutional process. Hindi lang ito legal, no? Kaya nga yung mga tanong dyan, sabi ng mga abogado, dapat hindi ganyan. Dahil ito ay isang constitutional process. No? Hindi dapat maging mahigpit sa mga ganito ganyan. No? Hindi ito popularity contest. Hindi rin ito election rally. No? Na iba dyan, akala mo dahil malapit na election, yun ang tingin ng iba. Kasi pag ikaw, napasabak ka dyan at nakitaan ka ng magandang performance, plus points mo yan, lalo na sa darating na eleksyon. Lalo na, dito kay Cheese Escudero. Kaya yung paghahawak niya dyan, yung paglilid niya, it could either make him or break him. No? Kagaya nitong si Drilon, itong mga naging senator, naging presiding officer, naging magandang impresyon. Kaya wag dapat sayangin ito ni Cheese. No? At makikita naman ng tao kung hindi nasayang. Hindi rin ito social media debate itong nangyayari dyan. No? At hindi rin ito usapin kung sino yung mas sikat. No? Hindi yan ang usapin dyan. Ang pinag-uusapan dyan, kung nasa proseso ba, nasa constitution, no? Regardless kung sino yung tao, sikat ba yan o hindi. Kasi mga ka-wonder, ang tanong lamang ay, may sapat bang ebidensya na may paglabag sa constitution o may tiwalang binigay sa taong bayan? No? Kung oo, dapat dinggin. Kung hindi, dapat basura. No? Yun lang naman ang mga mahalagang punto dyan. Isa pa mga ka-wonder, bakit mahalaga ang due process? No, kaya nga ito yung dahilan, na galit sila dito kay
digong dahil hindi nagbigay ng due process at kung ano-ano pang pinagsasabi. Kumbaga, encourage them to fight. No? Parang nagbibigay ka na agad doon ng, kumbaga, no, ng parang motibo. I-exasperate mo yung tao. Parang ganun, na lumaban. When you say encourage them, maraming nakapailalim doon. No? Para lumaban sila. At pag lumaban, papatayin mo. Diba? Parang berdugo ka yun at parang abuse of authority. Kaya mga ka-wonder, mahalaga ang due process. Gaya ng binibigay dito kay Sara Duterte. At gaya ng binibigay dun sa tatay niya dyan sa dahig na hindi niya binigay sa mga naging biktima nitong EJK niya. Kaya ito yung pinakamahalagang punto ni Attorney Chel Jokno, na ang due process, mga ka-wonder, ay nangangahulugang lahat ng akusado, meron silang tinasabing karapatan na itong kahit itong mga PDL, itong mga akusado, kaya nga pag yan ay inaresto, binabasahan pa yan ng sinasabing Miranda rights. Miranda rights is also known as the rights of the accused. Biruin mo from the word rights. Meron ka pa rin karapatan, babasahan ka. You have to remain, you have the right to remain silent. Pag wala kang abogado, bibigyan ka ng korte, kung anong-ano pa. At yung mga sasabihin mo ay maaring gamitin sa iyo laban sa korte. So binabasahan ka. No, kaya sasabihin ng iba, I want my lawyer. Talk to my lawyer. Ganun. So, dito, lahat ng akusado, ayon kay Chel, no, ay may karapatan marinig, makapagpaliwanag, makapagdepensa, at magkaroon ng patas na paglilitis. Yun din ang dahilan, mga ka-wonder, kung bakit hindi sapat yung sabi-sabi. No, kaya nga nire-request nila yung mga documents dito. No, na sinabi naman nito ni Michael Poa na nagre-request daw itong prosecution nang hindi man lang sinasabi kung ano yung sakop, kung ano yung kumbaga, kung ano yung gravity nun para may kinalaman sa paglilitis. Sabi nga ni Attorney Chel, kailangan ibigay yan mga yan para maintindihan kung ano yung kanila pong nililitis. No, kung ano yung sinasabing mga aligasyon nila, yung pag-prosecute nila, na ito ay masagot ng malinaw at maayos. Hindi dahil ito ay fishing expedition. Ang fishing expedition, yung wala naman talaga. Pinagpapalagay mo lang. Hindi. Merong record. Kukunin mo lang yung record. How? I-request mo sa AMNAC, sa BIR, dahil available. Yun yung sinasabi doon. At hindi po yan fishing expedition na sinasabi ng kampo ni Sara. No? Kaya mga ka-wonder, hindi sapat yung opinion lang. No, doon ka lang mag-opinion sa social media, sa Facebook. Pero sa korte, hindi yan pinapansin. Kaya nga sinasabing may subpoena duces tecum, may sinasabi ring subpoena ad testificandum na siyang basihan para magtungo sa kasagutan. Hindi sapat dito yung dami ng likes sa Facebook, nagfe-Facebook live ka lagi, ini-explain mo doon as if yun yung tamang forum, no? Para magsumbong ka sa taong bayan. Kilala nyo ba kung sino yun? Di mga ganun, no? Kailangan ebidensya. Ebidensya. Ngayon ang tanong, bakit pinipilit ni Chel na hindi dapat maging political ang proseso? No? Kasi minsan, yung iba hindi na bumabase sa ebidensya. Hindi na bumabase sa bigat ng ebidensya. Pinupolitika na, nagiging political na ang proseso. Kasi mga ka-wonder, ito yung pinaka-importanting bahagi. No? Kapag naging purely political ang impeachment, magiging batayan ay marami ka bang boto o marami kaming boto. Gaya ng sinasabi ro na para siguro kahawig doon na sinasabi ng isang abogado na Sara, binoto siya ng 32 million. No? Yun nga maganda Dapat pinagsilbihan mo yung 32 million. May isang ang meme, no? May isang ang komento dyan yung isang tao, no? Na itong popularity ni Sara ay lumalaki ng lumalaki. Dahil ang basihan daw nitong mga DDS ay the more na hindi siya magtrabaho, lalo siyang nagiging popular. yun ang sinabi nitong nag-comment, nakalimutan ko na yung pangalan. So, hindi yun sinasabing marami kaming boto. No? Hindi yun yung magiging batayan. Hindi ito yung sinasabi ng batas. Na kapag nangyari yun, mga ka-wonder, mawawala yung rule of law. Para saan pa yung rule na ginagamit dyan sa exclusive rule ng Senate at yung general rule na sinasabing rule of law. Dahil ang gusto ni Attorney Chel Jokno na mahinahon at mahusay, ay huwag tayong magdesisyon dahil lang sikat yung isang tao, no, dahil 32 million ang boto, dahil sikat siya, dahil matapang siya,
No? Isang tao ay marami siyang nakakampi, mga ganun. Hindi yun ang basihan dyan. No? Magdedesisyon tayo dahil yun ang sinasabi ng batas. No? Ito ang prinsipyo ng sinasabing constitutional democracy. Yan yung principle dyan na dapat yung pinagbabasihan. At isa pa, yung sinasabing issue ng rule of law na nabanggit natin kanina. Ito kasi madalas mga ka-wonder yung banggitin ni Attorney Chel. Kung napapakinggan nyo siya, no? Sa kanyang mga lecture. Ito si Attorney Chel. Ano yan? Dating din yan ng Lasal. Hindi yan nagyayabang. Pero hindi niya yan ipinagyayabang gaya ng ibang mayayabang. No, mayroon dyan nagyayabang. Abogado ako. Let me lecture you. Akala mo, di kampanilya. Let me ganito ganyan. No? Akala mo, di katali-talino talaga. Pero tinan mo si Attorney Chel, humble lang. Pero don't you know that he was a dean of College of Law of De La Salle University na kinikilala na nga yung the joke no at saka may isa pa no Tatanyata yun University o Tanyada yun ang tinatawag na dyan sa kanila no? So ano ba yung rule of law na sinasabi rito? Simple lang mga ka-wonder. Hindi ako abogado pero ako po yung nagre-research. Yung father ko may law background, graduate siya ng law. Yung mother ko mahusay sa law dahil yung books ng father ko tungkol sa law binabasa niya no? At pag nag-uusap yung mga nakikita niya sa TV magsasalita siya sa sarili niya lang pero malakas yung boses. Pero eksakto ron sa sinasabi ng mga abogado at naglilitis. Kaya humahanga ako sa kanya dahil matalino yung mother ko. Binabasa niya yung book. No? Kaya hindi mo kailangan talagang maging senador at isang abogado dapat. Kaya mali yung sinasabi doon na minsan nagkakaroon ng ganung mga comments na nakaka-offend ka sa kapwa mo senador. Well, balikan natin. Simple lang naman yung sinasabi ng rule of law. Hindi ito pinakamakapangyarihan. Hindi tao ang pinakamakapangyarihan. Yun ang sinasabi. Kaya nga, no one is above the law. And you can't bend the law. No? Hindi ang presidente ang mas mataas pa sa law. No? Hindi senador. Hindi vice president. Hindi kongreso. Ang pinakamataas ay ang batas. Para dun sa nagtatanong, hindi ang sinuman. Kapag ang lahat ay sumusunod sa batas, ibig sabihin, may rule of law. May kasabihan kami sa mga nag-aaral ng theology. If the Lord is not the Lord of all, He is not the Lord at all. Parang ganun ang ibig sabihin. No? Na kapag ang batas, mga ka-wonder, ay binaluktot, depende kung sino yung nasa kapangyarihan. Yung sinasabi bang impunity. No? Na nakakatakas at naaabuso dahil nga dyan sa salitang yan. Yung sinasabing selective justice na pinipili lang kung kaninong maipapataw yung hustisya. No? Ibig sabihin nun mga ka-wonder, nawawala na yung rule of law. Di bumalik na lang tayo doon sa mga barbaric era. No, walang rule, walang law. Pag pinatay, takas lang, kamot-kamot lang ng ulo, parang pumatay lang ng isda o ng kulisap. Hindi ganun tayo. We are mga civilized na tao. Hindi tayo savage. No? Kaya hindi natin dapat pinamumuhay. Patayin yan. O kasalanan yan, patayin yan. Mga savage na tao yun. Yun yung mga taong inaalihan na ng demonyo sa isip at katawan. Diba? Mababayaan ba natin na ang mga taong hindi mo alam na inaalihan na pala ng masamang espiritu, siyang tinataas mo at pinupurit, pinagtatanggol mo, anong tawag sa'yo? Magkaroon ng wisdom. Yan ang ipagdasal natin sa mga tao. Dahil ang daming mga taong kulang sa wisdom. Kahit nag-aral yan, akala mong matalino, iba ang knowledge sa wisdom. At isa pa, bakit maraming abogado ang pumabor sa paliwanag ni Chel Jokno sa mga naririnig natin after nitong impeachment? No? Dahil maraming legal practitioners, mga ka-wonder, ang nagsasabing maayos ang kanyang naging paliwanag. Mahinahon, he doesn't need to shout, no? Na parang para mapakinggan ka lang at magmukha kang matalino. You need to be madaldal. You need to elevate your voice. No? You need to make some intonations. Hindi yan ang basihan dyan. Chel Jokno, almost kala mo, no? Na parang wala siyang reaction. Kahit na maganda na yung sinasabi niya at talagang ka-impressive na,
nonchalant pa rin yung kanyang reaction. Ganyan si Attorney Chel, no? Yan ang nakikita ng mga legal practitioners na nakabatay siya sa constitutional principle. Halimbawa, no? Hindi niya sinasabi, mga ka-wonder, dapat makonvict agad. Dahil may due process nga. Sa halip, sabi niya, hayaan natin umusad ang proseso. Kaya yung sinasabi, ginagawa ng kampo ni Sara, na nagre-request dyan sa Supreme Court na itigil ang impeachment. Bakit? Diba, bakit? Ibig sabihin, may tinatago ka. Bakit mo gusto itigil yan? No? Magkaiba kasi yung dalawa, mga ka-wonder, no? Yung una ay prejudgment. No? May prejudgment ka agad. I-convict yan. Guilty yan. May mga ganun eh. Kadalasan sa mga mangmang na tao at sarado yung isip, may prejudgment na. Yung ikalawa naman, ito yung sinasabi ni Attorney Chel, yung due process. Lahat dapat may due process. At isa pa, mga ka-wonder, hindi ba pwedeng magtanong si Cayetano? Pwede. But then again, dapat ang pagtatanong ay nagli-lead sa sagot, hindi pagkampi dun sa kabila. Kailangan niya kasing magtanong. Kasi may mga type ng questions, yung WH questions, and yung questions answerable with yes or no. At may mga sinabi pa tayo, mga probing questions. You have to ask certain questions that will lead to an answer. No? So, kung walang tanong, ang senator judge, kagaya ni Cayetano at ng iba pa, paano malalaman kung matibay ang kaso? Sa korte, ganyan, nagtatanong ka. No? Yung iba nga, na bawat parte, kung witness, cross-examine. Kung witness sa prosecution, witness nila, pero magiging hostile witness. Iba-iba, no? Kaya kailangan tanungin para makuha ang sagot. Dahil sa katunayan, mga ka-wonder, ang mahihirap na tanong ay bahagi sa isang patas na paglilitis. No? Kaya itong nangyari dito kay Attorney Lotok, hindi na satisfying iba, pero yung mga abogadong nakakaintindi, natutuwa dahil mahusay ang depensa ni Lotok. Pero sa iba, kagaya nitong hindi nakaintindi, parang hindi ikaw, wala kang alam, parang ganun pero hindi na tinitingnan na hindi niya talaga alam yun dahil hindi siya yung may cover nun. Kahit sabi mo pang siya yung chief, hindi omniscient ang isang tao. Hindi niya alam niya lahat. Lalo na kapag hindi siya sigurado, basta lang makasagot. No? Kaya mga ka-wonder, hindi dapat tignan bilang personal din. At isa pa, mga ka-wonder, hindi dapat ito tignan bilang personal na away. Isa itong legal na pagsusuri. Kaya maraming pumapalakpak kay Attorney Chel. No? Isa na tayo dyan. Kasi hindi lamang sa pagiging abogadong mahusay niya, kundi dahil din sa paraan ng kanyang pagsasagot. Sa halip nga na hindi niya pinapersonal attack. Hindi siya yung tipo ng tao na may mga dagdag salita. Hindi niya kailangan ng personal attack. No? Hindi niya kailangan sigawan, no? O maging emosyonal. O, di ba? Mas pinili niyang bumalik sa Constitution. Doon ang basihan. Bumalik sa legal principles, bumalik sa due process. No? Ito kasi yung estilo ng isang constitutional lawyer. Kaya ito, mga ka-wonder, yung bilang paglinaw sa naging usapan ni Attorney Chel at saka nitong Senator Alan at ni Attorney Powa. Yung tatlong nag-usap ay pawang mga abogado yan. Etong si Attorney Chel, hindi lang siya representative. Siya ay, I think, practitioner din. No? At isa siyang din noon. At itong si Powa, litigation lawyer, si Senator Alan, I think Senator hindi siya nagpa-practice. Kaya among the three of them, mas expert itong si Jokno at itong si Powa. Kaya yan po ang naging laman ng kanilang usapan. Hanggang dito lang tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nyo yung essence ng pinag-usapan ni Senator Alan Cayetano, Attorney Jokno, at maging itong saglit lang na diniscuss natin kay Attorney Powa. Please subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.